Tralalelo, tralala, tung 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 sahur. 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 Magandang hapon po, ako si Jonas. Ito ang GMS Balita ngayon. Ito ang mga tutukang balita sa headlines. Mamaya tutukan natin sa mga weather forecast kapag babalita. Ay, ang Global Toric Hazard look up ay nasa wind week 2, valid May 6, 2026 to week 3, May 13, 2026. Opo, kamali na mistake na ako. Sa ulat panahon ngayon, May 1, magkakaroon pala ng ulan. At bago sa YouTube. Sa sobrang init, matitignan natin sa weather forecast na panahon. Sinungaling sila na nagsasabing babalik daw ang super typhoon Mawar ngayong 2026. 35 years na lang bago magpasukan. Ngayon magkakaroon pala ng mas maganda. Kahit mainit ang panahon, palapit na ng June 8, 2026. Yung malapit na papasukan natin. Pero, sa pagpunta, pagkatapos ng Super El Nino, eto na ang gusto nating maranasan. Ayan po ang tutukang report ni Mariali Antia. Mariali? Sa init ng panahon ngayon sa mga buong lungsod. Ngayon, round April 30 at ngayong May 1, eto na, ang ulan is coming. Pwede naman minsan magtsansang umulan. Ayan, around April 30 to May 1, ngayon. Mariali Antia, GMS Balita ngayon. Nagsasabi daw na sabi daw ng mga iba, babalik daw ang super typhoon Mawar. Pero ang nakikita namin, wala po kami nakitang bagyong Mawar ngayong 2026. Nagkaroon yun ata ng 2023 na alam ko na nagsimula yun ng 2023. Sila nagsisinungaling para magsinungaling sila dahil nakita namin sa Facebook na ganyan ang mga itsura na nagpapa-post na may papansin na bagyong Mawar. Ayan po ang tutukang report ko. Nagsabi silang super typhoon Mawar ang pagpaparating. Ngayong buwan ng May simula 1 to 8. Pero wala po kaming takdang panahon na ngayon. Matitignan natin sa radar mamaya. Mariali Joseph Erlinda ay Jonas Simbe, Balita Pilipinas ngayon. Sa init ng panahon ngayon, index na ang tinutukoy ng pag-asa. Ngayon, palapit na ang Super El Nino dito sa Pilipinas. Ayan po ang tututong report sa cellphone si Joseph Erlinda. Joseph. Yes, Jonas. Napakalaki at mas mainit na ngayon ang panahon dahil sa heat index sa April 32 hanggat ngayong May. Nag-source na ng pag-asang heat index hanggat 40
250. Update po sa mga update po sa mga diyan na initan, pwede naman kayo uminom ng kasi papunta na ang mas nakakatakot sa inyo, yung Super El Nino, yung mas malakas. Pero papalapit naman yung bago naman, yung parang Super El Nino ata yun, yung June. Pero napakalakas talagang ang init ng panahon. Uminom kayo ng tubig pag may na-stroke. Dapat uminom kayo ng maigi. Kaya ligtas po. Sana ligtas po yung mga kasama ko dyan. Joseph Erlinda, GMS Balita Ngayon. Maraming salamat Mariali Joseph Erlinda. Hazard ngayon. Pasensya na po sa nangyari. At magkakaroon daw ng hazard ngayon ng week 2 to week 3. Ayan po ang tutukang report sa balita. GMS Balita Ngayon. Ngayon ang aming manager, si Joey's Garbado. Noel Jonas Simbe, nandito na ako sa Jemicat kasi ngayon, yung Hazard, apektado na tayo sa sa Hazard ngayong week to week. Napaka-ano si Jonas Simbe. And parang apektado na ata ako sa Super El Nino. Mainit naman. Napakainit talaga pag nasa labas. Pero pag labas mo sa aircon, napakainit talaga doon na sige. Parang masistroke agad ng wala sa din oras. Yun, napakainit talaga doon na simple. Grabe naman yung init ang panahon ngayong taon, May 1. Kasi May. Ngayon, ang init kasi papunti sa Super El Nino. Jonas? Maraming salamat, Joey Garbado. Yun, paparating na yung 37 days na lang 37 days na lang pasensya po mga magpapasukan na ng June 8, 2026 at mag-enroll na kayo. Ngayon, paparating na yung yan. Nakita nyo, 37 days na lang ang matitira ngayon sa pag-aaral. At ngayon, nabarito ka na, free club na. Siyempre, di ako nalibre. Kasi, mahal ko yung gawa ko. Okay, anyways, bago naman dyan sa YouTube, napaparating na ang gustong doon sa Jet Animation, ang Mudya! Ang social media sa Jet Animation, ang paparating na Mudya coverage dyan sa Jet Animation. Abangan yan dyan. Bago magtapos ang coverage, nakita namin na isang dalawang low pressure area na tataktak posibleng maging bagyo papasok at palabas ng bansa sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero mga tutukang balita
dyan sa mga tutupang balita sa GMS Balita ngayon. Mga serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong pagtutama. At ito ang GMS Balita ngayon.